Magandang araw, Pilipinas! Ako po si Sebastian Lumibison, naglilingkod at nagbibigay ng makatotohanang balita kontra fake news. At ako naman, si Wipin Lac, naglilingkod at nagbibigay ng tiwala sa balita at nagdadala ng mga totohanang balita para sa inyong mga mabubuti. Magandang araw, Pilipinas! At ito po ang balitang lokal. 3 US Marine contractor ay namatay sa plane crash. Ang sasakyang panghimpapawid ay nagsasagawa ng intelligence at surveillance. Sa kahilingan at bilang suporta ng Pilipinas, sadly, walang nakaligtas at nag-iimbestiga pa rin ang mga profesional. Sa kabila naman, naghahanda si Philippine Vice Presidente Sara Duterte para sa WWSA impeachment battle. Ngunit tahimik sa opsyong magbitiw. Puputok ng baril ang suspect sa Campus Rysbergska sa Sweden. 11 ang naisulat na namatay at nasa 15 ang nasugatan. Ang sinabi ng mga otoridad na kabilang sa mga namatay ang umatake, na hindi pa malinaw ang motibo. Ang sinabi ng mga otoridad na kabilang sa nilarawan ng mga saksi ang kaguluhan sa loob ng eskwelahan. Ang Sweden, na kilala sa mababang kaso ng karahasan, ay nabigla sa malagim na pamamaril. Sa kabila naman ang mga pahayag ni Pangulong Trump na nananawagan para sa sapilitang paglilipat ng mga Palestinian mula sa sinakop na Gaza Strip ay dapat na walang pag-aalinlangan at malawak na kinondena. Ang kanyang wika ay nagpapasiklab, Maraming salamat, Pilipinas, at ito po ang balitang lokal. Ngayon naman po ay magdadala si Ziel Mico Bundalan para sa weather report. Maraming salamat, Pilipinas, at ito po ang balitang lokal. Ngayon naman po ay magdadala si Ziel Mico Bundalan para sa weather report. Maraming salamat. Salamat po Mr. Sebastian Luis Dizon at ito po ang Pilipinas Tiwala Balita Weather Report. Ngayong araw, February 7, 2025, 7 days bago mag-Valentine's Day, ang panahon ngayon ay makikita ninyo sa larawan dito sa Pampanga. Sa Magalang, ay makikita nyo pong 30 degrees at umuulan. Dito po sa Mabalacat ay makikita nyo 29 degrees at umuulan din. Punta naman sa Angeles ay makikita nyo 29 degrees at maulap. So pwede kayo magdala sa labas mga Angelenos, magdala na lang kayo ng payong. Punta naman tayo sa Bulacan at makikita nyo na 27 degrees at maulap dito. Punta naman tayo sa Mexico, hindi ang bansa. Makikita nyo dito sa larawan na 29 degrees at maulap din dito. Sa Arayat naman ay makikita nyo na 27 degrees at dito din ay maulap. Dito naman sa Candaba ay 29 degrees at maulap. Dito naman sa Guagua ay makikita nyo 30 degrees at maulap din dito. At hindi magsisinungaling ang Macabebe dahil ang kanilang panahon ay 30 degrees Celsius. At ang Apalit ay hindi papalitin kasi ang panahon nila ay 30 degrees at maulap din dito. So anong masasabi ko sa inyo? Dahan-dahan kayo magdala sa labas dahil kahit maulap, pwede pa rin umulan. Kaya magdala ng payong pag kayo ay lalabas. Pero ang aking rekomendasyon ay manatili kayo sa inyong mga bahay para kayo ay maiiwas sa lagnat at pwede kayong manood sa PTV. Halika dito kahit siksikan ang gaan, dito mainip man ang gaan. Kahit bored may paraan, kahit pawisan tawanan. Magandang araw mga kabayan. Ako po si Ziel Mico Bundalan. Ako po si Delhome A. Munoz. At ito po ang gandang balita. At ito po ang magandang balita. Ang bagong polymer banknote series ay ang bagong design ng ating mga Philippine bills bilang 50, 100, 500 at 1,000 peso bills. Ngunit hindi kasama ang 20 at 200 peso bills. Sa mga design nito ay nagpapakita ng mga hayop. Ito ang kapalit ng mga tao sa dating Philippine bills. Tampok sa 1,000 peso bill
ang Tubataha Reefs Natural Park, South Sea Pearl, at ang Tinalang Wave Design. Ang 500 peso bill ay nagpapakita ng Puerto Princesa Subterranean River, National Park, Blue-Naped Parrot, at Southern Philippine Wave Design. Ang mga design nito ay nagpapakita ng kultura ng ating bansa. Nagbibigay itong awareness sa mga endangered species at ito ay nagpapakita ng ganda sa Pilipinas. Ngayon ay pag-uusapan natin ang intramural sa Angeles University Foundation. Ang seremonya na puno ng pagmamalaki para sa mga pagtatanghal sa paaralan ay itinatag na nagbukas ng maraming competition upang makakuha ng mabangis na mga laban. Ang mga kapansin-pansin na binanggit ay ang mga mainit na pinaglalabang mga laro sa badminton, isang malapit na laban sa volleyball, at isang hindi inaasahang panalo sa basketball freshman team. Sa malakas na suporta sa komunidad at espiritu ng paaralan, patuloy na pinagsasama-sama ang kaganapan ang mga mag-aaral, guro at alumni. Ang mga kampyonato at pagsasana ng mga seremonya sa Angeles University Foundation ay nangangako na hindi malilimutan. Oo nga, ang 2025 Intramurals ay hindi talaga makakalimutan dahil sa mga nasasabik na labanan at grabe din pagsusuporta ng ating mga kaklase. Pero kung masaya ang Intramurals 2025, paano pa ba ang next year? Mas masaya pa ba ito o hindi? Ito ay Pilipinas Tiwala Balita at ako si CNJ Kotikmat. At ito ang balitang pang-ekonomiya. Maaaring tumaas ang presyo ng gasolina at maaaring bumaba ang presyo ng diesel at kerosene sa unang linggo ng Pebrero. Sinabi ang Department ng Energy. Ang inaasahang paggalaw ng presyo ng langis ngayong linggo, narito ang mga presyo. Kerosene, 85 centavos. Ito isang piso per liter decrease. Diesel, isang piso at 30 centavos to isang piso at 50 centavos per liter decrease. Gasoline, 40 centavos to 70 centavos per liter decrease. Magandang araw, Pilipinas! Ako ay si Marticia Kendo Castro. At ako ay si Kian Christian Leon. At ngayong araw, nagdadala kami ng pinakabagong chika para sa inyo. Wala na sina Jack D. Naghiwalay na sina Barbie Forteza at Jack Roberto patapos ng kanilang 7 taon na relasyon. Si Barbie Forteza ang nagkumpirma naghiwalay na sila Jack Roberto. Ang kanilang relasyon ay masaya muli nagtapos na. Puno ng saya ang kanilang relasyon pero may mga bagay na kailangan mo tapos. Naghiwalay sila pero ito naman ay beautiful goodbye, sabi ni Barbie Forteza. Siya ay nagpapasalamat kay Jack Roberto sa pagmamahal niya sa kanya. Sabi naman ni Barbie Forteza na sana makahanap si Jack Roberto ng pagmamahal na reserve niya. Umaasa si Barbie na sana maintindihan ng mga fans ng kanilang paghiwalay. Nakakalungkot naman, di ba? Oo nga, pero dapat tayo maging masaya na nangyari ang kanilang relasyon. Maraming salamat Pilipinas at ito po ang PTB Philippine Tiwala Balita News Center. Ako po si Sebastian Louis Dizon, naglilingkod at nagbibigay ng makatotohanan ng balita. Maraming salamat Pilipinas at ito Ulit. Good. At ako naman si Yui Finlac at ito ang Tiwala Balita.